Para sa isang bansa kung saan Kristiyano ang nakararami, nagsisilbing simbolo ng kabanalan at pagmamahal ng Diyos ang mga pari. Ngunit paano kung ang dapat na kumakatawan sa mga aral ng Biblia ay siya palang mapanlinlang? Sa isang bayan sa Cavite, si Father naging scammer. Inutang nyo rin yung iba. Niloan po naman. Niloan. Naku. Sa pamamagitan ng investment scam, 1,000,000 pisong nalimas mula sa isang parokyano. Ang biktima, si Sol Nina Loyola na isang negosyante. Si Nina ay simpleng may bahay lamang at ina sa 3 supling. Ako po si Sol Nina Sisracon Loyola. I'm 32 years old from Barangay Baliwag, Magallanes, Cavite. Likas na kay Nina ang mahilig sa pagninegosyo, gaya na lang ng pagbibenta ng mga alahas at accessories. Siguro nag-start ako ng 50K. Tapos hanggang sa lumago lang ng lumago. Tapos syempre, dati naman kasi kumpleto ang sahod ng asawa ko, kaya malaki rin yung tulong na para doon din ako kumukuha ng pambanto sa mga tinitinda ko. Ngunit hindi niya inakala na darating ang araw na mauudlot ang kanyang pagtamasa ng masaganang buhay. Dahil ang kanyang mga pinaghirapan nalimas sapagkat isang investment opportunity na ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ang salarin, hindi isang pangkaraniwang kawatan, kundi isang paring may asawa at nagsabuatan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si Mark Lester Sinense Ligaspi, isang pari ng Iglesia Filipina Independiente sa isang kapilya sa Naik, Cavite. Katulong niya sa panggagancho ang kanyang asawa na si Roxanne Camille Anglo Ligaspi. Yes po, opo. Nakapag-invest po ako sa isang, yung dito na lang po, kay Camille, kay Roxanne Camille na luxury bags. Nag-invest po kami ng pera na which is kikita daw po ng 8% monthly. Pinag-loan niya po yung asawa ko ng, ang una po ay 400,000, tas 600,000. Bali total po ng 1M. Pinasagad niya po ng loan. Tapos ininvest po namin sa Migis na puro luxury items po. Tapos ayun, hanggang sa tumakbo na. Bali nakapagbigay pa siya ng profit na 2 beses, 36,000 yung kinita. Pero hindi lang 1 beses o 2 beses ako nakapagbigay ng pera sa kanya. Una, yung 600, tas yung 400, 100, tas 450 pa. Yun, madami 50K din. Tapos, hindi kasi ako kumukuha sa kanya ng profit eh. Kasi, di ba, meron kasi kaming contract na kikita siya monthly. Pero hindi kasi ako kumukuha sa kanya kasi meron naman akong panggastos na kinikita ko sa pag-online selling ko. Dahil na rin sa rekomendasyon ng kanyang tiyahin, agad na engganyo si Nina sa oportunidad na hatid ng scammer na si Father Mark at asawang si Camille. Ang modus ng mag-asawa ay ang pagbebenta ng luxury bags sa mga kilalang politiko, mga negosyante at iba pang kliyente. Aabot sa daan-daan libo hanggang milyon-milyong piso halaga ng bawat item. Tumataginting na 3 milyong piso ang nailagay ni Nina sa investment scheme na mag-asawa. Mula sa mahigit 40,000 pesos na buwan ng sahod, 4,000 na lang ang monthly take-home pay ng kanyang asawa. Dahil umutang siya ng 1 milyong piso sa trabaho para lang makapag-invest sa pari. Ayon kay Nina, siya raw mismo ang nagtungo sa bahay ng pari para maghulog ng pera. Personal niyang inabot ang investment kay Father Mark. Pero sa tuwing matatapos ang transaksyon, tila malamig pa raw ang pakikitungo sa kanya ng pari. Dahil hindi raw ito nagkikipagkwentuhan sa kanya. Hindi niya raw kinukuha ang tubo mula sa investment. Sa halip ay nire-reinvest niya ito sa pari para mas lumaki pa ang posibleng kita nito. Pero matapos lang ilang buwan, nagsimula ng pumalya ang pag-intrega ng kita ni Father sa kanya. Kaso nung after pandemic kasi humina na rin yung online selling.
Tas wala na rin si Camille, wala na rin si Father, hindi na rin sila mahagilap. Sa mga sandaling yon, tila ipinako raw siya sa krus dahil sa kalbaryong bumagsak sa kanya at sa pamilya. Ang pari na kanilang pinagkakatiwalaan na magbibigay daan sa mas maraming biyaya, animoy naging kampon ng kasamaan dahil sa panlilinlang na ginawa. Lalong masakit para kay Nina dahil parang naloko raw siya ng demonyong nagpapanggap bilang alagad ng Diyos. Pero tuloy pa rin daw ang pag-asik ng lagim ni Father. Natangay niya rin at ng kanyang asawa ang ilang daang libong piso mula sa tiyahin at sa iba pang kaanak ni Nina. Agad kumalat sa social media ang balita tungkol sa malawakang scam na kinasasangkutan ni Father Mark at asawang si Camille. Dahil dito, naglabasan na rin ang iba pang mga biktima. Nagsimula silang bumuo ng iba't ibang group chat. Ayon kay Nina, sa isang group chat pa lamang, umabot na sa halos 400 ang miyembrong nagansyo. Kaya hindi raw malayong aabot sa mahigit 1,000 ang bilang ng posibleng naloko. Pero hindi lang pala sa Cavite nagkalat ng lagim si Mark at kanyang asawa. Mayroon din daw silang naging biktima sa probinsya ng Laguna, Batangas at mga karatig na probinsya. Mababawi pa kaya ni Nina ang perang ininvest sa pari at sa asawa nitong kapwa scammer?